Sa ibang balita, Malacanang niliwanag na ang tulong na ibinibigay sa mga informal settlers para sa o relokasyon ay naayon sa batas. Reaksyon ito ng palasyo sa mga pagpuna na umano'y sobra-sobra na ang suporta ng mga apektadong pamilyang nasa gilid ng mga estero. Bukod sa 18,000 pisong livelihood assistance at renta sa bahay sa loob ng 6 na buwan, tatanggap pa ng pabahay ang mga ito. Si Rocky Ignacio sa detalye. Nanindigan ng Malacanang na ang tulong na ipinaabot ng pamahalaan sa mga inilikas sa pamilya sa estero ay naaayon sa Urban Development Housing Act of 1992. Sinabi ito ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte sa harap ng report na posibleng maabuso ang programa ng gobyerno ng ilang grupo. Target kasi ng gobyerno na mailikas sa mahigit 19,000 nakatira sa mga estero bago matapos ang taon bilang bahagi ng Master Plan on Flood Control. Ang focus po kasi yung tungkulin po ng gobyernong tulungan sila at bigyan sila ng pagkakataon na makaangat naman po sa buhay. At yung maganda po dito, dahil iba't ibang ahensya yung gumagawa doon sa proyekto, there is a validation kung sino po yung mga talagang tunay na nangangailangan ng tulong at yung mga, paano ba natin sasabihin, yung mga gusto lang umabuso doon sa tulong na binibigay ng gobyerno. Sagot na rito ng palasyo sa report na ang relokasyon na ipinatutupad ay bahagi para sa 2016 elections. Unang-una, nasa batas po yun na hindi po sila pwedeng i-relocate nang wala po silang lilipatan. Nasa Lina Law po yun. Kung dapat pong amiyandahan yon, ibang usapan na po yun. Pangalawa, yung initiative na po na ito, hindi lang po si Secretary Rojas, hindi po sa panahon din ni Secretary Rojas nagsimula, pero time pa po ni Secretary Robredo, pinag-uusapan na po natin ito. And of course, everybody understands na hindi naman po agaran na makakapagtayo ng medium-rise structure. It took some time to plan, and also, natagalan din po tayo sa pagpili ng mga communities kung in-city, near-site, or off-site po yung kanilang pipiliing relocation. May 4,000 residente na pumayag na lumikas sa mapanganib na lugar. May mungkahi kasi na bibigyan sila ng 18,000 piso bawat pamilya bilang upa sa lilipatang bahay o gagamitin bilang maliit na puhunan. Pagtiyak pa ng palasyo, sasalain naman ng husto ng kinaukulang ahensya ang benepisyaryo ng programa. At kung paano naman sisiguraduhin, of course that will be given kasi to the DSWD at subject to the normal auditing procedures kasi meron ngang mga concerns na paano ho yung paggastos na kailangan po sa atin siguraduhin na yung perang ibibigay ay gagastusin para sa upa at hindi ho para sa iba't ibang bagay pa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.